powerful indication that they have no intent to execute him. And obviously, once she's here, she is completely ligtas. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Basta masaya ako. Nabunot yung nakatarak sa dibdib namin. Ilang taon ding nasa bingit ng kamatayan dahil sa kasong may kinalaman sa droga ang OFW na si Mary Jane Veloso sa Indonesia. Ilang taon ding sinikap ng Pilipinas na siya'y mailigtas. At tila nagbunga na nga ang diplomasya dahil ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, makakauwi na sa wakas si Mary Jane. Ano na kaya ang susunod sa kabanata sa kwento ni Veloso? Magandang gabi. Ako po si Pinky Webb. Simulcast tayo sa DWAR Abante Radio at 94.7 Mellow BFM. At mapapanood din tayo sa Abante Teletabloid sa Sky Cable. Ako si Corina Sanchez Rojas. Simulan na natin ang agenda. Yung Matapos ang higit isang dekadang pagkakakulong sa Indonesia, death row convict Mary Jane Veloso makakauwi na sa Pilipinas. Ina ng OFW, labis ang saya. Chief of Staff ng OVP dumalo na sa wakas sa pagdinig ng Kamara kaugnay sa kanilang confidential funds. Pero VP Sara at apat pang opisyal, no-show pa rin. Mga kongresista, tila napipiko na. Mr. Chair, this is beyond disrespect to the committee. Dating Pangulong Rodrigo Duterte, maaari na raw mahatulan sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC ayon kay Bayan Muna Chair Nery Colmenares. Sa patuloy na panghihimasok ng Russia, Pangulong Bongbong Marcos pinagtibay ang suporta sa Ukraine. Tinawag pa itong valued partner ng Pilipinas. US President-elect Donald Trump at tech billionaire Elon Musk may budding bromance. Sabay silang nanood ng latest rocket launch ng SpaceX. At Beyonce headliner sa halftime show ng Christmas game ng NFL. Matapos ang higit isang dekada,